Hello, this is Louis from Louis Blog, and the topic for our video today is we're going to try and make a 25,000 peso PC build in June 2018. Ito po yung mga pinili nating parts. Let's just go over them fast. Have here AMD's Ryzen 3 2200G, ASRock AB350M Pro 4. For memory, we have G-Skill Ripjaws 5, 8 gigs. For our case, we have TechWare Edge with tempered glass. We have Corsair VS450 for our PSU. We have here our ADATA XPG XS 6000 as our SSD boot drive. And for our mass storage, we have our Western Digital Caviar Blue for 1 terabyte. And the total cost for our system is just under 25,000. Okay, so daan na natin yung mga parts sa bakit yun yung mga pinili natin. Okay, itong mga uh, cost nung pesa natin is binasi ko off of DynaQuest. Kasi since ako kasi taga Manila ako, sila yung pinakamalapit na shop na reliable na palaging andyan, madali kontakin, pwede sila i-text, and madali sila puntahan from my location. Bali pinupunta ko is yung sa may bandang UST, so sa may Manila kasi ako naka-base. Okay, our first part is yung CPU. Bakit tayo kumuha ng AMD Ryzen 2200G? Kasi una sa lahat, um, budget build tayo. So, hindi tayo actually going for the top of the line. And ang maganda dito is meron siyang integrated graphics. Big deal to sa mga first time builders. Kasi kapag kapag bumili kayo ng mga mas matataas na Ryzen models, wala silang graphics, integrated graphics, meaning hindi kayo basta-basta makakapag-troubleshoot. Hindi nyo alam kung ano yung problema ng system nyo habang binibuild nyo siya. Whereas, kung meron siyang integrated graphics, pwede nyo siya ikabit diretso sa TV or sa monitor nyo. And, unang test nyo ng boot, lalabas agad kung may mali or wala. So, ito yung pinili natin kasi kung titignan nyo siya, meron na siyang 4 cores and 4 threads. And respectable naman yung speeds niya. Walang katapat to sa Intel side, so siya yung pinili natin. And since budget build tayo, magre-rely tayo sa built-in graphics niya. So ang pinagkaiba ng Intel graphics pati AMD graphics, almost usually around 2 to 3 times faster ang integrated graphics ng AMD, simply because meron silang Radeon, so meron silang graphics team. Whereas ang Intel is more on CPU lang lately. Pero in the future, baka magbago yun dahil lumipat si Rachel Duri. I don't know if you're updated. Anyway, kasama sa ating list ng optional parts is pwede rin tayong kumuha ng Ryzen 5 2400G. So ito naman is 4 cores, 4 threads. So 4 cores, 8 threads pala, sorry. So itong processor naman na to, para siyang baby i7. Not as fast as current gen ng Intel, pero better than mga previous. Medyo mas mahal siya. Medyo malaki yung jump. Pero for future compatibility, mas maganda siya. Kasi at this point, medyo hirap na rin yung mga 4-threaded processors natin. And mas feature-proof itong processor na to. Okay, next is yung ating motherboard of choice, which is a ASRock AB350M Pro 4. Okay, kaya siya yung pinili natin kasi siya yung mga pinakamagaling reviews online. Like Tech Power Up, if nanonood kayo ng Hardware Unboxed sa kanilang website na yun. And ito yung pinakamagandang rated nila na budget motherboard. And we also have here our
optional upgrades, which is the Asus Prime B50 B350 Plus, which is an ATX motherboard. Ito pala is ano lang siya, micro ATX, so mas maliit siya. Ito kung gusto niyo mas malaki, meaning mas maraming saksakan, mas marami kayong pwedeng expansion. And we've also added here our Gigabyte AB350N gaming Wi-Fi. So para sa mga tao na gustong gumawa ng maliit na build, ito yung pinakamaganda, or rather kasi sobrang onti lang na options natin right now in the Philippines. Ito rin pinakamagandang for para sa mga home theater PC builds, HTPC, or kung plano nyo dalhin yung computer nyo sa mga LAN parties, ito yung pinakamaganda kasi sobrang liit niyan. Okay, and next is our MSI X470 Gaming Plus. Okay, sinama ko to kasi ito yung pinakamurang X470 chipset board, and related siya dito sa mga features na kasama ng X470 chipset. So, itong tinatawag natin SenseMI. Hindi ko na to i-cover dito sa video na to, pero basically, para siyang Optane ng Intel, and actually based sa mga reviews, lalo na pag pinanood niyo yung videos ni Adore TV sa channel niya, mas maganda pa to kaysa sa Optane drive kasi hindi mo na kailangan ng dedicated na Optane drive, and pag install mo yung OS mo sa hard drive, ginagamit niya yung SSD mo as cache. So automatic siya na minamanage niya yung mga files and applications na madalas mo i-open, nililipat niya dun sa SSD for faster loading times. So even better siya kung compared sa SSD yung OS, and then yung mga programs mo nasa hard drive. So mas mabagal 'yun, 'di ba? 'Yun. Ganun kaganda to. Tong AMD SenseMI Tech. So that's a good option para sa mga few tao na gusto rin mag-upgrade ng processors in the future. So, ang ganda ng feature set ng ating X470 chipset. Sorry. Next natin is ang ating RAM. Ang pinili ko dito is ang ating G-Script Just 5 8 gig. It's a dual channel kit, dalawang 2x4, dalawang 4 gig sticks. So, pagdating sa APUs natin, mahalaga na naka-dual channel siya kasi yung integrated graphics natin, ang ginagamit niya is yung wala siyang dedicated memory. So, mahalaga na mataas ang bandwidth ng ating system memory. So, kaya tayo naka-dual channel. And mahalaga rin yung speed kasi nga mas mabilis yung speed, mas mataas ang bandwidth na ino-offer niya sa ating processor. So mas maganda performance niya sa games. And our other option, kung actually kasi itong 8 gigs medyo maliit na to for me sa use case ko, depende sa inyo, pero mas feature proof ang 16 gigs option natin. Medyo mahal yung RAM, pero ang good thing is yung mga low-end RAM lang naman yung medyo mas mahal. Yung mga medyo high-end, like high-speed RAM natin na 30 to 100 MHz, hindi siya masyado nagtaas ang presyo. So, yun. Our next part is yung ating case. Pinili ko dito is yung TechWear Edge. Kaya ko to pinili kasi actually meron ako nito. And for the price, ang maganda sa kanya, meron siyang dalawang 3.5-inch base. So, yung mga malalaking traditional na hard drives natin, hanggang dalawa. Normally, pag gumawa kayo ng PC, malalagay nyo na yung isa. So, kapag gumawa tayo ng mga case na masyadong maliliit, like yung mga mas mura dito, medyo lugi kayo kasi kung magpapalit kayo, kailangan nyo palitan yung buong hard drive. Whereas, kung ganito yung case nyo, magdadagdag na lang na isa pa. And hindi ko siya nalagay dito, pero meron tong isang saksakan sa likod. Meron siyang dedicated na slot
Tapos, pwede rin kayong maglagay dito sa harapan ng case ng additional na 2.5 inch hard drives. Like, kung galing sa mga laptops, pwede yun. And at the same time, naka-tempered glass na siya. Okay, ang other option natin is yung ating Inuin Japan. Okay, kaya natin to sinama dito kasi ito yung para sa mga tao na gustong bumuo ng mini ITX. Like, I've talked before, sobrang liit nitong case na to na pwedeng siyang dalhin sa mga LAN parties na hindi ka nahihirapan. Siguro kasing laki lang to ng PS4 or ng console, so very compact siya. Yan. Ang maganda dito sa Inuin Japan, meron siyang built-in na power supply and meron din siyang dalawang slots for 2.5 inch hard disk drives or SSDs. Ang problema lang sa kanya is kung gusto natin maglagay ng dedicated na graphics card in the future, hindi pwede dito. Kasi nga, sobrang compact lang niya. Okay, up next is our... sorry sa kahul ng aso ko. May tao sa labas. Okay, power supply natin is ang Corsair VS450 power supply. So, actually, wala ko nito. Pero kaya ito yung pinili ko kasi reputable brand. And based sa mga kakilala ko na merong ganitong power supply, okay naman siya. Like, more than 2 years, wala sila naging problem. And mga gamers yun. So, medyo babad yung computer nila na palagi naka-on. And for this price, wala siyang katapat. Sobrang mura niya. Pero kung mamimili naman tayo ng medyo mas maganda, para sa mga tao na gusto mag-upgrade, meron din tayong option na to go with either the Seasonic S12 to 520 watt para sa non-modular, and yung M12, so kaya siya M is because it's modular. So ito yung mga pinakamurang Seasonic na PSUs natin na kumbaga sa mga power supply, gold standard na natin is yung Seasonic. So siya talaga yung pinipili pagdating sa mga build. Meron akong Ryzen 7 1700 and 1080 Ti, and ang gamit ko lang is 520 watt na non-modular. So wala naman akong problems. Medyo matagal na rin siya sa akin, mga 6 months na ata itong build na to. And ito actually ginagamit ko pang record. So masabi ko na magandang quality talaga ang mga Seasonic power supplies. Okay, next natin is yung ating solid state drive. Normally I would go with yung mga ganitong hard drive na solid state drive na 2.5 inch, pero I think mas maganda na rin na mag-start na tayong gumamit ng mga M.2. Kasi yung mga M.2 natin is hindi siya kumakain ng ganong kalaking space, and nafi-free yung SATA ports natin for other use cases. Mas maraming hard drives tayo makakabit in the future kung ganito na yung gagawin natin. So yun, ang maganda dito is M.2 form factor siya. Kinakabit siya diretso sa motherboard, and if I get this correctly, actually NVMe na rin siya. So kasi dalawa yan eh. Mayroong mga M.2 na form factor lang yung M.2. Yung iba is, ang speeds niya is katulad pa rin ng sa SATA. So ito, gumagamit siya ng PCIe lanes, which means mas mabilis yung bandwidth niya kumpara sa normal na SSD natin. Mas mabilis yung boot times, mas mabilis yung load times natin with NVMe SSDs. So ito yung pinakamaliit na available natin, which is at 128 gigs. Pero medyo nalilita na ako dito actually. Kung medyo may budget kayo, try going for the 256 version. So, yan. Kasi, itong 128 gig, pakita ko lang sa inyo yung aking setup ngayon. Naka isang 4 terabyte ako. Tapos, tingnan yung 120 gigs na storage. So, actually, yung mga basic programs ko pala naka-install dito, pero parang
malapit na siyang mapuno agad. Hindi magandang idea 'yon. Lalo na pagdating sa mga SSDs kasi less space na nakakain mo sa kanya, mas matagal yung life niya. Okay, and for our main storage naman, we have here the Western Digital Caviar Blue. Siya yung madalas kong ginagamit sa mga builds. Although, ito yung bare minimum for me right now. Mas maganda siguro kung afford yun naman, kumuha na rin kayo ng mga mas malalaking capacity. Like for example, itong 4 terabyte, like sabi ko kanina, itong main PC ko, naka 4 terabyte na siya ngayon. And may option pa ako magdagdag ng isa pang hard drive kasi may isa pa akong bay. So, ang plano ko dito sa PC na to is 8 terabytes. So, lahat ng mga, for now, lahat ng files ko ando lang sa isang hard drive. Pero plano ko lahat ng mga recordings, lahat ng mga personal files ko, andun sa second na hard drive. Itong first sana is for games lang. Okay, so kung gagawa naman tayo ng small form factor, like if we went with the in-win Chopin mini ITX case, may option tayo na kumuha ng WD Scorpio Blue 1 terabyte, which is just a little more expensive than our traditional 3.5 hard drive. Ang maganda dito is since yung case nga natin, kunwari we went with in-win Chopin, pwede tayong maglagay ng dalawa. So 2 terabytes of storage ang pwede. And kunwari kung gagawin siyang home theater PC, pwede nyo rin siyang lagyan ng M.2 as boot drive. And goods na yun. Like pwede na kayo mag-streaming, pwede na kayo manood ng mga movies off of that PC. And hindi siya kumakain ng gano'ng kalaking space. And yung total cost natin for our basic build is just at 24,780 pesos. So, for me, ito na yung best budget build na magagawa nyo at this point. And I've also provided options kung gusto nyo i-upgrade in the future. Kung meron kayong mga tanong, you can hit me up in the comment section. And thank you. If you like this video, please press the like button and subscribe if you like supporting me in the content that I'm doing. This is Louis from Louis Blog, and I'm signing out. Thank you.